Bigyan din natin ng pagkain yan, no? Konti lang naman yung buhay dyan, eh. Dami ng patay kasi mga nilanggam na, eh. Next tayo. Baba muna natin to. Next natin, ito. Ito naman yung ating mga orange head cockroach na may halong beetle ng superworms. Ayun o, mga superworms din yan na nilagay ko dyan. Lahat sila nilalagyan ko ng superworms kasi once na hindi nila maubos yung binibigay kong pagkain, superworms ang tumitira. So ito na yung mga orange head cockroach natin yan. So ito na lang yung mga natira kasi nga na disgrasya o na peste ng mga langgam, no. Yung peste na peste, no. Ano ba talaga? Gulo, no. So yan na lang yung mga nalalabi dito sa ating mga orange head cockroach. Kaya kailangan na natin silang i-rehouse talaga para madumami ulit sila kasi last year ang dadami na ito, eh. Pero ngayon ang konti na lang, oh. Diba? So, ito yung sub-adult siguro to. Ito yung tsura ng sub-adult. Ayan. Tapos itong mga may pakpak, mga adult na yan. Ang pagkakaiba lang nito sa dubia, hindi mo ma-distinguish yung male sa female agad kasi parehas silang may pakpak. Yung male at female parehas may pakpak. Unlike sa dubia na male lang yung may pakpak, itong mga to hindi mo agad makikita kung sino male at female sa kanila kasi nga pare-parehas silang may pakpak. At other than that, itong mga to ay mga carnivorous at nagkakanibalism din, kaya kung napapansin nyo yung mga pakpak nila, mga sira-sira kasi kinakain nila yan. So bigyan na natin ng pagkain to. Huwag na nating patagalin pa. Pamatagal yung video natin. So hatiin na natin to sa dalawa. Kasi dalawa na lang naman yung bibigyan natin. Ito kahit dito lang to sa Gedli, sabog lang natin dyan. Kainin na nila yan, lalapitan na nila yan, no? Kuha pa tayo. Yan, dyan na sa gilid. Lapitan na nila yan dyan. So, dun na to sa huli nating papakainin, yung mga dubia. So, ayan, kung nakikita nyo yung mga chong, naglalapitan na sila. Ayan, pumukudrip na sila. Ito, gutom na gutom, oh. Ayun, no? Mga gutom na gutom tong mga to. Sorry na. Naglalapitan na sila. Next video natin, i-rehouse ko na talaga to. Kasi, yun nga, hindi appropriate yung setup na to para sa kanila. Kasi hindi naman talaga sila nakalagay dito. Nilagay ko lang sila dito. Gawa nga't nilanggam yung dati nilang lagayan. Pati sila nilanggam. At kaya kumonti yung mga orange head natin at iba pa nating ipis dahil sa mga langgam, no? Number 1 kalaban niya ng mga ipis at iba pang invertebrates na exotic pet yung langgam na yan. So next tayo, nawala na yung flash ko, ba't na ata tong cellphone. Next tayo. Kumuha na ako ng ilaw kasi nawala na yung flash ng camera natin. Malulobat na ata itong cellphone. So ito, last but not the least, ang ating pinaka special na ipis dito. Kahit common pero pinaka special yan kasi alam naman natin ang value ng dubia. Lalo na sa mga keeper dyan, alam natin ang value ng Blaptica dubia o dubia roaches, no? Pero sa mga hindi nakakalam, ito ay isa sa pinaka-common na feeders roach sa hobby, no? Itong dubia roaches, yung Blaptica dubia. So itong dubia natin, napakadami nito dati dahil nga sa langgam, kumonti na rin sila. Ayan, kung nakikita nyo sila, konti na lang.
gusto ko na rin i-rehost to kasi nga gusto nating paramihin ulit. Ayan. Yun na lang ang ating mga dubya. Napakarami na ito dati. Pero ngayon, kumonti na dahil sa mga langgam. Yung nakakita yung isa. So, tulad nga ng nasabi ko, ang dubya malalaman natin ang male sa female agad. Kasi itong hawak ko ngayon, ito yung male. Yan, may pakpak. Ito naman, ang female. Walang pakpak. Ayun ang pagkakaiba nila kaysa dun sa orange head. Yung orange head kanina, parehas may pakpak ng male at female na adult. Etong dubya, adult male lang ang may pakpak, ang female wala. So, yun. Ito nga palang mga dubya na to, mga chong, 2013, 2012 pa yung lineage sa akin nito, no? Medyo nahaluan na sila ng ibang dubya, pero yung lineage na itong dubya natin, since 2012, 2013 pa tong mga to. Kaya gusto ko silang dumami ulit. At yun nga, hindi sila nawala sa atin since 2013-2012, yung lineage na itong mga dubya natin. No? At malaki na itulong sa akin ng mga dubya na to. Pakainin na natin sila, masyado na mahaba itong video natin. So ito yung ibibigay natin. Ilahat na natin to dito. So, lagyan lang natin yun dyan. So, kaya binalag ko rin tong mga ipis natin ngayon kasi nga i-rehouse din natin, no? At sana maparami natin sila. So, taktak ko na to dito. Naglalapitan na sila. Mga gutom yung mga yan, panigurado. So, simutin natin to. So, yun. All goods. Wala na. Simot na simot. Takpan natin to. Yun. Nagkakainan na sila. Naglalapitan na sila. Pati yung mga maliliit. Gutom na gutom rin yung mga yan, panigurado. So, marami namang mga nymphs, no? O yan, mga day old, weeks old na dubya. Nymphs tawag dyan sa baby na ipis na dubya. Nymphs. Pati sa ibang ipis pa. Pagka baby nymphs yun. Yan. So, food drip sila. Busin nyo yan. So, hanggang dito na lang ang feeding video natin sa ating mga alagang ipis. Ayan, huwag nyo na nakalimutan mag-like, comment at subscribe at pindutin yung maliit na notification bell dyan para updated kayo sa mga video na ginagawa natin dito sa ating YouTube channel at dito sa iba pa nating social media platform tulad ng ating Facebook page at TikTok. Ayan, dyan ako nag-upload ng mga videos natin. Ayan, huwag nyo na nakalimutan mag-follow yan. Mga social media platform natin. At next video natin, re-rehouse natin sila. Yun lang. Peace. Rock and roll. Food trip.